Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 371 Kabanata 370 ang ika-4 na tula, ang ikalimang mas agresibong pinuno ng Rojamo ay i-update 10/10. Pagkatapos pakinggan ang pagpapakilala ni Jing Zi, itinaas ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo at sinabing, posible ba ito? Ano, pa rin? Hindi ako mapagkakatiwalaan. Ngumiti si Jing Zi. Hindi naman sa hindi ako makapaniwala. Umiling si Wang Yingqiu at bahagyang nag-alala, nasabi mo na noon na ang layunin ng pagpapatakbo ng isang pahayagan ay para maabot ang lahat, ngunit alam mo na karamihan sa mga taong pumupunta sa ating Waxian Garden ay mga iskolar. Sa katunayan, kahit na hindi ka nagtatrabaho dito, propaganda, ang mga taong ito ay malamang nabibili ng mga pahayagan, ngunit ako ay nag-aalala sa mga karaniwang tao. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng karaniwang tao ay marunong bumasa at sumulat. Naisip ni Jing Zi ang bilog na tindera na si Song kagabi at nakangiting sinabi. Ano ang? Panginoon. Naisip ko, napaisip din ako. Hindi lang si Waxian Yuan ang gumagawa ng propaganda ngayong gabi. Para sa mga karaniwang tao, mayroon akong ibang paraan. Malalaman ng may-ari ng hardin pagdating ng panahon. Sadyang hinayaan ito ni Jing Zi na mad-ulush, na lalong nagpadama kay Wang Yingqiu ng pagkabalisa. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya, iniisip na baka wala ka ring sasabihin. Pagkatapos mag-isip sandali, idinagdag niya, kung sinabi mo na mayroong higit sa isang lugar upang i-promote ang Waxian Yuan, kung gayon ay tila naiintindihan ko. Nagpaplano ka bang mag-promote ng iba't ibang seksyon sa dalawang lugar ng sabay-sabay, at pagkatapos ay gamitin ang mga bibig ng mga taong ito upang bumuo ng pangalawang propaganda? Upang palalimin ang impresyon ng pahayagan. Hinawakan ni Jing Zi ang magandang mukha ni Wang Yingqiu at sinabing, ang aking kapatid na babae, ang may-ari ng bahay, ay matalino at naiintindihan ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, hinintay lamang siya ni Wang Yingqiu na magbihis. Nagsuot siya ng isang pares ng silk pajama at sumabak sa labanan sa isang vacuum. Hinampos ng nahihiyang si Wang Yingqiu ang kanyang kamay at pinandilatan siya ng mata, hindi ito opisyal. Dahil hiniling mo sa akin na tumulong ngayong gabi, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong tulungan kaagad. Magkakaroon ng maraming gulo pagkatapos mong lumabas. Hindi ako sigurado kung makakapunta ako ngayong gabi. Tumango si Jing Zi, iniisip na may katuturan ito. Kaya't muli niyang isinulat ang tula para kay Zhou Xining kay Wang Yingqiu. Nang matapos ito, ngumiti siya at sinabing, may-ari, ito na. Kailangan mo lang ilabas ang tula ngayong gabi. Hindi sumagot si Wang Yingqiu, ngunit ito ay upang basahin ng mabuti ang mga tula ni Jing Zi. Matagal na niyang hindi nakikita si Jing Zi na sumulat ng tula mula noong huling Mid-Autumn Poetry Competition, at talagang gusto niya ang tula, kaya hindi niya maiwasang magbasa. Sa gilid ng kalsada ng Kupchi, kakaunti ang mga taong naglalakad sa taglagas. Ang unang pangungusap ay nagbabasa ng maayos, ngunit kung ihahambing sa mga tula na isinulat niya noon, ito ay hindi gaanong kahanga-hanga. Pagtingin sa hangin sa unang tingin, ang mga bumabagsak na bulaklak ay mas kakaiba. Matapos basahin ang unang kalahati ng tula, naisip ni Wang Yingqiu na ang tulang ito ay lubos na kasiya siya, ngunit wala pa ring kakaibang kulay. Siguro dahil nalilimitahan siya sa pagsulat ng mga tula para sa kapatid niya. Pero natigilan siya nang mabasa ang, we can meet each other at a glance, and a step is like a heavy city. Hindi siya natatakot sa kapuruhan sa simula ng tula, basta't may haplos na nakakaakit ng mata, at maganda ang dalawang pangungusap na ito. Ang aking pag-ibig ay pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat, at ang mga bundok at dagat ay maaaring maging patag. Pagkatapos niyang basahin ang huling dalawang pangungusap, inulit niya ang mga ito sa mahinang boses at hindi niya ito binitawan ng mahabang panahon. Pagtingin ulit kay Jing Zi, naisip ko na iyon siguro ang iniisip niya, tama ba? Kahit na tila pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat ang relasyon nila ng kanyang ate, may kumpiyansa siyang pagtulungan ang mga ito. Hindi ba ito ang pinakamagandang love story sa mundo? Sinong babae ang makakatagal dito? Well, hindi pa rin siya nakatiis. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga si Wang Yingqiu. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jing Zi at tahimik na sinabi, sigurado ka bang isinulat ang tulang ito para sa iyong pangalawang kapatid na babae? Oo. Hindi ka ba natatakot na kapag nailathala ang tulang ito sa dyaryo, ang mga tao ay magsalita ng walang kaparirikon? Alam mo, ang mga salita ng mga tao ay nakakatakot. Paalala ni Wang Yingqiu. Hindi ako natatakot. Ngunit ang mga mata ni Jing Zi ay matatag, napag-isipan ko na ito, kaya't hiniling ko sa mga tao sa Departamento ng Panitikan na ihanda ang mga anotasyon upang gabayan sila na huwag mag-isip ng ligaw. Siyempre, hindi ko makokontrol ang sinumang mag-isip ng ligaw. Kung tutusin, hindi ko makontrol ang pag-iisip ng lahat. Gayunpaman, hindi ako natatakot kahit na nag-iisip ako ng ligaw. Kung ako ay isusulat ko ito, gagawin ko. Pagkatapos makinig, si Wang Yingqiu ay natahimik.
Malabong naunawaan niya ngayon na ang seksyon ng panitikan ni Jingzi sa unang isyu ay hindi lamang may intensyon na itaguyod si Zhou Xining, ngunit talagang isang paraan ng pagdedeklara ng soberanya at pagpapahayag ng damdamin. Ang pangkalahatang publiko, dahil sa kanilang limitadong antas ng kultura, ay ginabayan ng mga anotasyon ng Ministry ng Literatura at hindi nag-iisip ng ligaw. Pero hindi ganoon kadaling malilinlang ang mga iskolar at matataas na opisyal na iyon, ngunit kahit na may nabasa sila, hindi sila magsasabi ng kalokohan dahil sa kanilang mataas na posisyon. Maaari lamang bigyan ng babala ni Jingzi ang ilang mga iskolar, tulad ni Song Jimao, na nag-iisip tungkol kay Zhou Xining, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Sa ganitong pag-iisip, nagsimula siyang inggit kay Zhou Xining, at medyo naasim ang kanyang puso. Ang unang tula na isinulat mo para sa isang babae ay para kay Chinkyo, tama ba? Naisip ito ni Jingzi. Sa panahong ito, kung susulat siya ng tula para sa isang tao, talagang tula ni Chinkyo na, Lonely What on Deep Courtyard Locks Chinkyo, kaya tumanggo siya. Pangatlo niyang kapatid na babae yun, well, hindi ko kinukumpara. Pagkatapos ay isinulat mo ang kantang ito para sa iyong pangalawang kapatid na babae. Oo, pero bakit hindi mo pa isinulat para sa akin? Kinurot ni Wang Yingqiu ang kanyang baywang, biglang nakaramdam ng selos. Hindi ba't nagsulat ako ng pamagat ng kanta na may himig ng tubig para sa may-ari ng hardin noon? Nakangiting biro ni Jingzi. Hoy, tigilan mo nga ang pagsuyo sa akin ng water melody song. Halatang kantang tungkol sa buwan ang nagpapahayag ng pagmamahal sa pag-ibig. Araw-araw tayong magkasama, ano ang kinalaman nito sa akin? Wala akong pakialam, hindi ko sila may kukumpara, ngunit ang iyong pangalawa ang 3 tula ay dapat isulat para sa akin. Bilang unang babae ni Jingzi, nadama ni Wang Yingqiu na hindi masyadong marami ang kahilingang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng sarkastikong si Jingzi matapos itong marinig. Pagkatapos ay sinabi niya, Panginoon ng Hardin, ang ikatlong awit na ito. Kalimutan na ba natin ito? Paano kung isulat ang ika-4 na kanta para sa iyo? Si Wang Yingqiu ay may tandang pananong at medyo nagalit, bakit hindi gumana ang ikatlong kanta? Ikaw ang mga kapatid na iyon ay hindi mo kasama ngayon, kaya bakit hindi sumulat ng isang kanta para sa akin? Sa puntong ito, biglang nakaramdam ng kaunting hinanakit si Wang Yingqiu. Dahil, naisulat ko na ang pangatlong tula. Huminga ng malalim si Wang Yingqiu, para kanino ito isinulat. Ito ay nakasulat sa anak ni Yu Guogong, si Yu Xiangrong. Umakyat si Jingzi, pumunta siya upang aliwin si Wang Yingqiu at muling ipinaliwanag sa kanya, sadyang sinasabi na pinagkatiwalaan siya ni Duqiu para tulungan ang cute na sanggol na ito, kaya isinulat niya ang tula. Bagamat naiintindihan niya ito, galit na galit pa rin si Wang Yingqiu. Ako ang una niyang babae, paano ba naman ako ang miserable at biglang ika-4 ang pwesto? Bukod dito, tila may isa pang tao sa malaking pamilya. Kalimutan ito, hindi ito isang bagay na dapat niyang alalahanin. Ang kanyang mga kapatid na babae ay mag-aalala tungkol dito sa hinaharap. Okay, wala na akong pakialam dito. Maaari mo bang ibigay ang pang-4 na kanta sa aking punong tanggapan? Okay, walang problema. Mabilis na sumang-ayon si Jingzi na nakangiti. Kabanata 372 Patay na ba talaga si Wu Shilang? Unang update. Ang mga ulap ay nag-iisip ng mga damit, ang mga bulaklak ay nag-iisip ng mga mukha. Ang pagkakasulat ay napakahusay. Bamulong si Wang Yingqiu, at pagkatapos. Sabi. Seryoso, wala akong pakialam, ang tula na isinulat mo para sa akin ay dapat na mas mahusay kaysa dito, kahit na kasing ganda ng sa kanya. Hindi na natatakot si Jingzi sa pagsulat ng tula. Inakbayan niya ito at hinikayat, walang problema, huwag mong sabihin ang isang kanta, 8 sa 10 ay madali. Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya, at pagkatapos ay nagsabi, okay, sobrang abala mo ngayon, hindi kita pababayaan. Halika, bilasan mo. Tumanggo si Jingzi, at pagkatapos ay nagtanong, Guro, may kakilala ka bang napakagandang bibig? Magagamit ko ito. Bailu, maganda ang bibig niya. Jingzi, nalito ako sa lugar, iniisip kung pareho ba ang ibig sabihin ng sinabi ko at sinabi niya. May naisip ba siya? Sunod, narinig kong sinabi ni Wang Yingqiu, dahil tinulungan kita sa seksyon ng literatura, tiyak na kailangan mo ng isang taong mahusay magsalita para sa ibang mga seksyon. Bagamat si Bailu ay nasa katanghaliang gulang na babae, siya ay nasa Waxian Garden sa loob ng maraming taon, kaya iba siya sa iba. Napakadaldal niya, kaya tanungin mo lang siya. Pinunasan ni Jingzi ang malamig na pawis sa kanyang ulo, kaya ito ang bibig na sinasabi mo. Tapos hindi na ako matatakot. Okay, then I might ask her to help me recently. Wala bang nangyayari sa Waxian Garden? Okay lang. Binabantayan ko lang siya. You can use her as you like. Kaya, bumaba si Jingzi mula sa itaas. Si Bailu ay nakatayo sa ibaba. Nang makita niya siya, ngumiti siya ng matamis at sinabing, Master Jing, handa ka na bang bumalik? Oo, pero may kailangan akong pag-usapan sa iyo bago ako bumalik. Pag-usapan ang isang bagay sa akin. Medyo nagambala si Bailu. Pagkatapos mag-react, ngumiti siya at sinabing, Master Jing, ano ang gusto mong talakayin sa akin? Gusto mo bang
Magpalat ng lugar. Pagkasabi nito, muli siyang yumuko at bumulong sa tenga ni Jingzi, Master Jing, ay ang kwarto ay nasa tabi nito, at napakatahimik sa loob. Natakot si Jingzi at napaatras, dito na lang natin pag-usapan. Pagkatapos ay nagseryoso siya, nang walang anumang foreplay kay Bailu para iset up ang plot, at dumiretso sa punto. Nagningning ang mga mata ni Bailu pagkatapos marinig ito, at siya ay namangha. Nang makitang siya ay nasa mataas na espiritu, ngumiti si Jingzi at sinabing, "Paano, Bailu, kaya mo ba?" "Oo, magagawa ko ito, dahil karaniwan kong nakikitungo sa lahat ng uri ng tao, at wala akong takot sa entablado." Nagtanong si Bailu lang. "May ilang tanong pa, ngunit hindi mahalaga. Una sa lahat, miyembro ako ng Waxian Garden. Kailangan kong magtrabaho sa hardin tuwing weekdays. Kung tutulong ako kay Mr. Jing, ang master ng hardin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Dahil ito ang inirekomenda sa akin ng may-ari ng hardin, kung hindi, hindi ko ito malalaman. Inirekomenda ako ng may-ari ng hardin." Bulong ni Bailu sa sarili, nagniningning ang kanyang mga mata. Tapos nariyan ang Wen Xiangzhou, nakasasabi lang ni Mr. Jing. Ito ang pinakamalaking restaurant sa Jingzhou. Mukhang hindi pa ito narinig ni Bailu. May mga storyteller doon. Siguro kung makakapunta si Bailu doon ng ganito at pumayag sila. Dapat posible. Bakit? Dahil ang Wen Xiangzhou na ito ay magiging akin na. Sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura ni Jingzi, hindi nagpatuloy si Bailu na nakipagpunyagi sa isyong ito. Ang huling tanong ay, "Jingyang Master, mas mabuting dalhin mo ang iyong pahayagan at hayaan akong maging pamilyar dito ng maaga, kung hindi, si Bailu ay maaaring matakot na hindi makapagsalita ng maayos at mawala." Ang mga tao ni Young Master. Ngumiti si Jingzi, "Walang problema, may dadalhin ako ng dyaryo pagbalik ko sa opisina ng pahayagan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa usapin ng Wen Xiangzhou, nasa iyo ang lahat." "Huwag kang mag-alala, Mr. Jing. Hindi ka pababayaan ni Bailu." Si Bailu ay mukhang may tiwala. Dahil na-delay siya ng ilang oras sa Waxian Garden, gabi na nang dumating si Jingzi sa opisina ng pahayagan, ngunit walang laman ang upuan sa pintuan ng opisina ng pahayagan. Pagpasok sa opisina ng pahayagan, nagtatakang nagtanong si Jingzi, hindi pa dumarating si Wu Qin. "Bakit walang tao sa pinto?" Lumapit si Chen Jianan at sinabing, "Oo, dati, bagaman hindi kumbinsido si Wu Qin kay Pangulong Jing, nagsusumikap pa rin siya araw-araw. Umalis siya ng maaga at late na umuwi, ngunit ngayon ay hindi siya pumasok gaya ng dati." Ha! Naisip ito ni Jingzi at tila alam niya ang dahilan. Kahapon sa korte, pinahiya niya si Wu Xianyong sa lahat ng posibleng paraan. Nakapagtataka kung mailigtas siya ng basta-basta pagka-uwi. Gayunpaman, medyo hindi komportable si Jingzi sa biglaang pagkawala ng naturang doorkeeper. Siya ay orihinal na nagpaplano na maghintay para sa pahayagan na ilabas at makita na siya ay umalis sa kanyang sariling pagkukusa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umalis siya bago pa man mailabas ang pahayagan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na nais niyang ibigay, mangyayari ba ito bukas kung magdesisyon akong madapa? Kaya ngumiti siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, baka may namatay sa pamilya ni Wu Qin. Halimbawa, hindi maganda ang kalusugan ng kanyang lolo. Nakita ko siya noong pumunta ako sa korte kahapon. Medyo nag-aalala ako para sa kanya. Baka namatay siya. Si Wu Qin siguro bukas. Buti na lang may day off ngayon." Pagkarinig nito, nagkatinginan ang lahat. Sino ang lolo ni Wu Qin? Iyan ay si Wu Xianyong, ang ministro ng digmaan. Hindi ba't sinumpa ni Pangulong Jing si Wu Shilang hanggang mamatay? At saka, kahit patay na talaga siya, hindi naman makakatira si Wu Qin sa bahay ng isang araw lang, di ba? At sinabi niya na ito ay isang magandang bagay. Ngunit iniisip kung paano tinatrato ni Wu Qin si Jingzi noong una siyang dumating sa pahayagan, talagang mauunawaan natin ito. President Jing, Mr. Wu. Hindi na babalik si Qin. Sa oras na ito, isang pamilyar na malalim na boses ang tumunog mula sa likod ng karamihan. Tumingin si Jingzi at nakita niya na ang miserable, bilog na lalaki mula pa noong una ay tila naging miyembro na ng General Affairs Department. Isang trabahador. "Naalala ko na member ka na ngayon ng General Affairs Department, di ba? Anong pangalan mo? Kamusta ka sa General Affairs Department?" Ang makapal at bilugan na lalaki ay halatang hindi inaasahan na maaalala pa rin ni Jingzi ang kanyang maliit na tungkulin, at sinabing may pananibik, "Bumalik kay Pangulong Jing, ang pangalan ko ay Li Dazo, at napakahusay ko sa Departamento ng Pangkalahatang Mga Kaugnayan." Tumango si Jingzi at nakangiting sinabi, "Dazo, bakit mo sinasabing hindi darating si Wu Qin?" "President Jing, nandito ang pamilya natin. Malapit lang ito sa bahay ni Wu Shilang. May narinig ako tungkol sa pamilya Wu kaninang umaga, kaya alam kong hindi na babalik si Wu Qin." Pagmamalaki ni Li Dazo. "Ano, patay na talaga si Wu Shilang?" Saglit na natigilan si Li Dazo, pagkatapos ay umiling, "Hindi, si Wu Shilang ay hindi patay, si Wu Qin ang patay na bababa, hindi siya patay, siya ay binugbog ng kalahating kamatayan. Hindi na ako babalik dito." "Oh, sabihin mo sa akin ng detalyado. Hindi naman kalayuan ang dalawa naming pamilya.
Pumupunta ako noon sa pamilya Wu, kaya pamilyar na pamilyar sa akin ang mga bantay sa pamilya Wu. Napadaan ako kaninang umaga. Narinig ko silang nagbubulungan doon, kaya lumapit ako at nakinig. Nalaman ko na binugbog si Wu Pin pagka-uwi niya kahapon. Hindi ko alam kung saan siya nakatakas. Muntik na siyang mabugbog hanggang mamatay. Sa bahay, hindi na niya alam kung sinong uuwi. Kahit na nakita niyang binubugbog siya ng gusto sa labas, hiniling pa rin niya sa kanyang pinsan na si Wude na bugbugin siya ng gusto hindi umano siya makabangon sa kama sa loob ng 10 at kalahating araw. Kabanata 373 Ano ang iyong mga specialty? Ikalawang update. Nagpahayag si Jingzi ng pakikiramay sa hindi inaasahang pagkikita ni Wude. Ngunit lahat ito ay nasa katwiran. Pagkatapos ng lahat, si Wu Pin ay nagdulot ng labis na problema kay Wu Xianyong, kaya ang pambubugbog sa kanya ay itinuturing na isang magaan na parusa. Kung sino ang nakatalo kay Wu Pin sa labas, nahulaan na ni Jingzi. Ang taong ito ay malamang na pumunta sa Bai Qingyuan upang magreklamo muli sa kanya, ngunit sa huli ay natama ng bibig ng baril. Ang masasabi ko lang ay karapat-dapat siya. Gayunpaman, ang usaping ito ay malayong matapos. Kapag nailathala na ang pahayagan, malamang nabugbugin muli siya ni Wu Xianyong. Kaya't umiling siya at nang hihinayang sinabi, hindi ko inaasahan na si Wu Shilang ay napakalupit at walang awa, kahit ang sarili niyang apo ay hindi mapapalagpas. Para dito isa lang ang masasabi ko magandang laban. Sumang-ayon ang lahat at humajijek. Sa oras na ito, muling sinabi ni Li Dazo, President Jing, sa palagay ko ay hindi na makakarating si Wu Pin sa hinaharap, at walang sinuman sa Departamento ng Seguridad. Paano kung ako ang pumalit sa kanya sa Departamento ng Seguridad? Si Li Dazo ay isang magaspang na tao, ngunit siya ay orihinal na sumunod kay Wu. Ang pagkuha ng isang tanga ay hindi nagsasangkot ng anumang masipag na trabaho, kaya ito ay medyo madali. Pero ngayong pumasok na siya sa Security Department, kailangan niyang gawin ang lahat ng pinakamarumi at nakakapagod na trabaho. Kung hindi niya ito gagawin, hahabulin siya ng iba. Minsan nagtataka rin siya, bakit ba ang active niya kapag nagtatrabaho? Gusto niyang maging mabilis at mabilis, ngunit halatang hindi ito posible. Kapag lumabas ang mga pahayagan at pinag-usapan ng iba't ibang departamento ang kanilang mga merito at gantimpalaan sila, gagawin niya ang pinakamaliit na trabaho, kaya hindi ba siya magiging target na buhay? Habang nagtatrabaho, pinagmamasdan niyang mabuti at nalaman niya na sa buong opisina ng pahayagan, mayroon lamang dalawang pinakakumbinyenteng posisyon, ang isa ay ang presidente at ang isa ay isang miyembro ng Departamento ng Seguridad. Ang isa ay maaaring dumating ng late at umalis ng maaga, habang ang isa naman bagamat siya ay kailangang dumating ng maaga at umalis ng huli, hindi niya kailangang magtrabaho at maaari lamang maging isang haligi sa pintuan. Gaano kagaan at nakakapreskong iyon? Hindi niya kailangang isipin ang pagiging presidente, at hindi niya naisip na maging miyembro ng Security Department noon. Pagkatapos ng lahat, narito si Wu Pin, ngunit hindi na babalik si Wu Pin, kaya handa siyang samantalahin ang pagkakataong ito. Ano ang mga specialty mo? Gusto mo lang sumali sa Security Department? Natigilan sandali si Li Dazo, ang pangalan ko ay Li Dazo. Nakatayo ako na parang isang haligi. Ito ang aking espesyalidad. Talagang maaari akong maging kwalipikado para sa posisyon ng Security Department. Dinuraan siya ni Jingzi, paano ka masasabing isang haligi? Isa ka lang talagang tanga. Pagkasabi nito ay nagtawanan ang lahat. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, kung tungkol naman sa post ng Security Department, huwag mo nang masyadong isipin. Sa aking palagay, si Wu Pin lang ang kwalipikado para sa trabaho. Isipin kung ano ang kanyang inilaan sa pahayagan sa mga araw na ito, ang pagpunta dito sa ilalim ng mga bituin araw-araw, labis akong naantig sa pagbabalik ni Dai Yu, at sa parehong oras ay labis akong nalulungkot na makita siyang umalis sa departamento ng PINCOM. Para maalala ko siyang umalis sa departamento ng PINCOM. Parang patay na si Wu Pin. Parehong. Ipinapakita nito na talagang kinasusuklaman ni Jingzi ang pamilya Wu. Isang sandali ay isinumpo niya si Mr. Wu para sa walang hanggang kamatayan, at sa susunod ay hiniling niyang mamatay na si Wu Pin. Bilang isang kaaway ni Jingzi, napakahirap na hilingin na maging malusog ang kanyang mga magulang at ligtas ang kanyang mga anak. Ngunit makikita ng isang matalinong tao na lumikha si Jingzi ng ganoong dispensable. Ang layunin ng Security Department ay makuha si Wu Pin. Ngayong inalis na si Wu Pin, natural na hindi na niya kailangang gawin iyon. Sunod, tiningnan ni Jingzi ang maneskrito mula sa Life Department at nalaman na ito ay mahusay na naisulat sa ilalim ng sama-samang pagsisikap ng lahat at ng kontrol ni Chen Jianan. Bahagyang binago ni Jingzi ang mga detalye at hiniling sa kanila na dalhin ito sa Printing Department para sa paglilimbag. Tinawag niya ang mga tao mula sa Entertainment Department at kinuha ang isang piraso ng kwento tungkol sa mga unggoy na nakalimbag sa Entertainment Section. Matapos suriin na walang mali, tiningnan niya ang kalahati nito at ibinigay sa direktor ng Entertainment Department. Ipadala ito sa Waxian Garden at ibigay ito sa isang batang babae na nagngangalang Bai Lu, at sabihin sa kanya na hindi mo masasabi ang buong kwento, ang bahagi lang na iginuhit ko. Medyo maselang lalaki ang umiikot na direktor ng Entertainment Department. Nang marinig ng binata na pupunta siya sa Waxian Garden, natigilan siya sandali, at pagkatapos ay medyo nalito, Bai Lu. Hindi mo alam ito.
Si Bailo ang pinakamagandang babae sa Waxian Garden bukod sa may-ari ng Wang Garden. Master Wang Yuan. Ay! Malayo at bihirang makita, lalo na pagkatapos ng Mid-Autumn Poetry Festival, hindi na muling nagpakita si Master Wang Yuan. Sa Waxian Garden, ang babaeng ito na si Bailo ang namamahala ngayon. Panayam kay Zhao Wei, ministro ng departamento. Nang makitang mahusay ang kanyang sinabi, ngumiti si Jingzi at sinabing, Minister Zhao, marami ka bang alam? Hehe. Napakamot ng ulo si Zhao Wei sa kahihiyan, hindi ba sinabi sa atin ni President Jing? Bilang isang miyembro ng Departamento ng Panayam, kailangan kong pumunta ng mas malalim sa grassroots, kaya palagi akong pupunta sa Waxian Garden, Fragrant Garden, at Wenxiangju kapag wala akong gagawin. Dahil sa sinabi niyang pamilyar siya sa kalsada, hindi pa rin nakalimutan ni Jingzi na subukan ito, Waxianyuan, Fragrant Garden, at Wenxiangju. Hindi ko nasasabihin ang tungkol sa Xianyuan, kung tutuusin, ito ay isang formal na lugar ng libangan, at magandang pumunta doon para sa higit pang pagpapatibay. Pero Fragrance Garden. Hindi pa talaga ako nakakapunta doon, kaya hindi na ako magkokomento. Pero tandaan mo, pinapaalis na kita. Malalim ka sa grassroots level. Oo, Presidente Jing. Sinabi ni Zhao Wei sa napaka-vulgar na tono, President Jing, ang kanilang entertainment department ay karaniwang nagsusulat ng mga manuskrito at hindi gaanong lumalabas, kaya wala silang pakialam sa Waxianyuan. Pamilyar ka rito, bakit hindi mo ipaubaya sa akin ang gawain ito? Ipinapangako kong tatapusin ko ang gawain ng matagumpay. Maraming dapat gawin si Ministro Zhao sa buong araw, kaya ipaubaya sa akin ang ganitong uri ng maliit na trabaho, at ipinapangako kung tatapusin ko ang gawain. Hindi kilala ni Xiongsan si Bai Lu noong una. Sino ito? Ngunit pagkatapos makinig sa pagpapakilala ni Zhao Wei, bigla siyang naging interesado. Minister Xiong, bakit nandito ang iyong departamento ng buhay para makiisa sa kasiyahan? Mali si Ministro Zhao. Ang opisina ng pahayagan ay isang pamilya. Kapag pumunta ka sa Fenfang Garden para pumunta sa grassroots level araw-araw, bakit hindi mo alam kung paano kami gagabayan? Bigyan mo kami ng pagkakataong ito. Sa pagitan lang nilang dalawa nang hinihingi nila ang pagkakataong ito, mahinang sinabi ng direktor ng Entertainment Department, hindi ko sinabing hindi ako makakapunta. Sa huli, ipinasa ang trabaho sa Entertainment Department. Napabuntong hininga sina Zhao Wei at Xiongsan. Pagkatapos, lumabas si Jingzi sa opisina ng pahayagan at dumiretso sa Wenxiang residence. Matatagpuan ang Wenxiangju sa gitna ng pinakamaunlad na lungsod sa Jingzhou, na napapalibutan ng mga kalye na umaabot sa lahat ng direksyon. Ito ang pinakamalaking restaurant sa Jingzhou. May 3 palapag ang Wenxiangju. Ang unang palapag ay ang bulwagan, na may 60 mesa, na nagpapakita kung gaano ito kalaki. Ang ikalawang palapag ay isang pribadong silid. Kung puno ang unang palapag o may kaunting pera ang mga mangangalakal, maaari silang pumunta dito. Para sa mga pribadong silid sa unang palapag, syempre, ang mga pamantayan sa pagsingil para sa mga pribadong silid ay iba sa mga nasa unang palapag. Tungkol naman sa ikatlong palapag, may mga eleganteng silid, ang ilan ay ipinangalan sa tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig, at ang ilan ay ipinangalan sa plum, kawayan, orchid at chrysanthemum. Ang lungsod ng Jingzhou ay ang kabisera ng emperador, at mayroong hindi mabilang na mga bayani at dignitaryo sa lungsod. Ang mga pribadong silid ay inihanda para sa mga taong ito. Gayunpaman, ang mga ordinaryong pamilya, gaano man sila kayaman, ay hindi makapasok sa pribadong silid na ito kung wala silang opisyal na katayuan. Oras na ng hapunan, at nagkaroon ng buzz ng mga tao sa loob at labas ng bahay. Chapter 374 na Long Time No Say, Third Update. Pagpasok sa restaurant, naramdaman ni Jingzi kung gaano katanyag si Wenxiangju. Ang higit sa 60 na mga mesa sa lobby sa unang palapag ay karaniwang okupado, at mayroong higit sa 100 mga waiter sa mga makitid na mesa. Habang nagde-deliver ng pagkain, nagpipistahan, nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga customer sa hapag. Kung titingnan mo ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, makikita mo kung gaano sila nasisiyahan. Saglit na nakatayo sa bulwagan sina Jingzi at Hanhan, at walang dumating na pumansin sa kanila. Busy ang mga waiter habang ang mga hindi busy ay nagkukwentuhan at nagbibiruan. At nakaupo sa counter ng restaurant ang isang lalaking may kaparehong potbelly. Ang kanyang mukha ay medyo katulad ng sa shopkeeper song. Ang kanilang tindahan ay isang lumang tindahan na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Tinatayang magkapatid ang lalaking ito at si Songkeeper Song. Nakita na niya si Jingzi mula nang pumasok siya sa tindahan, ngunit sa karamihan ay sumulyap lang siya sa kanya at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga, na parang tiyuhin. Marahil sa kanyang opinyon, ang taong ito ay napakakol, lalo na ang walang muwang na lalaki sa likod, na mukhang hindi pa niya nakikita ang mundo marahil siya ay taga-ibang lugar. Para sa kanya na nakasanayan na makipagkilala sa mga makapangyarihang tao sa Jingzhou, sa pagtingin sa kanilang dalawa, mas lalong lumakas ang paghamak sa kanilang mga mata. Bahagyang nagalit si Jingzi nang walang sumagot sa kanya ng mahabang panahon pagkatapos makapasok sa bahay. Binubuli ng tindahan na ito ang mga customer. Paano nagagawa ng sinuman ang negosyong ganito?
Gayunpaman, tila may problema sa mga siglong lumang tindahan tulad nito. Matagal nang lumalabas ang kanilang reputasyon, at dinadagsa ito ng mga taong araw-araw na pumupunta rito, lalo na ang mga nagmula sa labas ng bayan. Lagi nilang gustong pumunta at makita ang unang lugar sa Jingzhou. Ano ang hitsura ng isang restaurant? Subukan ang pagkain na madalas kainin ng mga makapangyarihang tao sa Jingzhou. Kahit masama ang pagkain at masama ang ugali ng serbisyo, darating pa rin ang mga tao. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng mga signboard. Bago pumunta dito, medyo nag-aatubili si Jingzi na kunin si Wen Xiangju mula sa tinderang si Song. Matapos makita ang ugali ng grupong ito ng mga tao, nagpasya si Jingzi na dapat niyang makuha ito. At saka, hindi lahat ng perang kinita sa restaurant ay napunta sa kanyang bulsa. Binalak niyang gamitin ang karamihan sa pera para isulong ang sapilitang edukasyon. Kung alam ni Emperor An ang kanyang iniisip, tiyak na susuportahan siya nito. Kung tutusin, hindi mabuting tao si Song the shopkeeper. At nagpasya siya na ang unang bagay pagkatapos makuha si Wen Xiangju ay turuan silang mabuti. Magagawa pa kaya niya? Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi mo kaya, lumabas ka. Ang paggawa at pamamahala ay hindi sanay sa iyong masamang ugali. Nagpasya si Jingzi at sumigaw sa counter, may buhay pa ba? Ba, gusto kong kumain. Sa oras na ito, ang lalaki ay nagkunwaring nakita lang niya si Jingzi, na puno ng biro ang mukha, at sabay na sinabi ng mahigpit, pwede ba? Nagsasalita. Ano ang ibig mong sabihin, hindi ako buhay? Kung ganoon, ang tagal ko narito, bakit hindi mo sinasabi? Tumawa ng masama ang lalaki, pagkatapos ay tumingin kay Jingzi. Mapang-asar na sinabi, galing ka sa labas ng bayan. Ano ang kinalaman nito sa pagkain? Magnenegosyo ka lang ng ganito at masaktan ang lahat ng mga kilalang customer na tulad ko. Magsasara ang shop na ito maya-maya. Si Jingzi ay hindi na ang parehong tao na laging umaamin sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Siya ay isang baguhan mula sa labas ng bansa, ngunit kahit na ganoon, nakikita pa rin ito ng kabilang partido at natatawa, hindi nakakagulat, ang mga tao mula sa labas ng bansa ay hindi alam ang mga patakaran ng ating Wen Xiangju. Bago pa siya makapagpatuloy, may tao sa bulwagan. Sumigaw siya, ikalawang kanta ng tindera, hindi naman sa wala akong pera, bakit kulang ang alak? Tulad ng hula ni Jingzi, ang lalaking ito ay ang nakababatang kapatid ni Shopkeeper Song, at siya ay kilala bilang Shopkeeper Song II. Hindi ba sinabi sa iyo ng lalaki? Napalingon si Song sa lalaki. Sinabi ko na, pero. Pero ano? Iyan lang ang mga espiritu sa ngayon. Kung makakain ka, kumain ka. Kung hindi mo makakain, umalis ka dito. Sinigawan ni Song ang lalaki at galit na napaupo. Lumingon si Song tumingin kay Jingzi nang may pagmamalaki at sinabing, nakita mo ba iyon? Sa lugar natin, ako ang may huling say. Dapat hindi mo alam kung sino ang nasa itaas dito, tama ba? Lahat sila ay nasa Jingzhou City, may mga sikat at kagalang-galang na mga tao dito. Itinuro niya ang itaas, lalo na ang pribadong silid sa ikatlong palapag. Maging ang kanyang Royal Highness at Prinsipe Siang ay regular na bisita. Kung makalusot sila sa kanilang mga daliri, mas mabuti sila kaysa sa iyo. Mahigit 1 taon na akong kumakain. Sino sa tingin mo, isang marangal na panauhin? Kung ayaw mong kumain, lumabas ka. Malamig na tiningnan siya ni Jingzi. Kung wala lang masyadong tao, binugbog na niya. Sa oras na ito, nakakaramdam ako ng kaunting nostalgic para sa nakaraan. Kung walang opisyal na posisyon, natural na wala akong masyadong alalahanin. Talagang hindi ako nandito para kumain. Kung gusto kong kumain sa hinaharap, maraming pagkakataon, at hindi ko kailangang gumastos ng pera. Hahaha. Tila nakarinig si Song ng isang malaking biro, ikaw lang. Hindi mo kailangang gumastos ng pera. Ano ang napanaginipan mo? Huwag kang kumain. Bakit hindi ka pumunta dito para asarin ako? Hinahanap ko ang kuya mo, Shopkeeper Song. Karapat-dapat ka bang hanapin ang kapatid ko? Dumura si Song naghahanda na itaboy siya. Sa oras na ito, may tunog ng usapan at yabag na nagmumula sa hagdan. Nang makita ito, mabilis na iniyuko ni Song ang kanyang ulo at binati siya. Ibang-iba siya sa taong mayabang nakaharap lang niya kay Jingzi. Tumingin si Jingzi sa kanyang likuran at naisip na kung hindi niya ito aayusin, mahirap pakalmihin ang galit sa kanyang puso. Master Song, tapos ka na bang kumain? Kumain ka na ba? Master Yu, tagal na kitang hindi nakikita. Gaano katagal mo balak manatili sa Jingzhou sa pagkakataong ito? Nakayuko si Song habang nagsasalita siya, nakayuko ang kanyang ulo. Kilala ni Jingzi ang mga unang taong bumaba mula sa itaas, at pamilyar na pamilyar sila sa kanila. Sila ay sina Song Jimao at Yu Haixing, na sinampal niya sa mukha at halos umiyak. Hindi ko alam kung paano magkakilala ang 2 taong ito. Masasabing magkatulad sila. Mukhang matagal na silang magkakilala ni Song Tumanggo sila, nagsalita ng ilang salita, at lumabas. Pagkatapos ay itinaas ni Song ang kanyang ulo at nagkataong nadatnan si Jingzi na nakatingin dito. Napasulyap siya sa kanya ng may pagmamalaki, na parang sinasabing, tingnan mo. Naabot. Sino ang hindi mas malakas kaysa sa iyo?
Pero natigilan siya sa sumunod na eksena. Hoy, mahusay na talento ng dinastiyang Song, matagal nang hindi nagkita. Lumapit si Jingzi para batiin siya at nakangiting sinabi. Ang kanyang sinabi ay katulad ng kay Song ngunit ang kanyang tono ay ganap na naiiba. Ang isa ay para pasayahin, ang isa naman ay panlilibak. Higit pa rito, pagkatapos marinig ito ni Song Jimao, ang kanyang katawan ay natense at tumingin siya kay Jingzi na parabang nakaharap siya sa isang mabigat na kaaway. Ikaw, bakit ka nandito? Ako, namamasyal lang ako dito, at may nakilala akong kakilala. Ano sa tingin mo, gusto mong umakyat para uminom? Hindi. Hindi, ako. May gagawin pa ako. At hindi ako magaling uminom. Uminom pa ako ngayon lang, at tipsy na ako. Kung magkikita kami ulit ni President Jing sa susunod, siguradong sasamahan ko siya. Kung gusto talaga ni President Jing uminom, pwede kong hilingin kay Master Yu na mauna na. Go! Pagkatapos sabihin iyon, hindi niya pinansin si Yu Haixing at nagmamadaling umalis. Nakakabilib ang bilis niya. Ngumisi si Yu Haixing sa tabi niya at sumigaw sa kanyang puso, ibenta mo ako sa kritikal na sandali, okay lang ba? Hindi ito maganda. Nakatingin kay Yu Haixing na may pagniwi sa kanyang mukha, si Jingzi ay biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na katawa, Master Yu, gusto mo bang makipag-inuman sa akin? Kabanata 375 Halika dito, ika-4 na update. Sa katunayan, hindi ko sinisisi si Song Jimao sa pagtalikod niya bago ang laban. Ang pangunahing dahilan ay ang takot na dominado ni Jingzi ay masyadong kakilakilabot. Noong unang panahon, si Song Jimao ay isa ring mahusay na talento na pinuri ng lahat sa Jingzhou City. Ipinagmamalaki niya ang simoy ng tagsibol at mataas ang loob. Minsan naisip niyang sumikat muli sa Mid-Autumn Poetry Festival na ito at muling ipanalo ang kagandahan. Ngunit mula nang makilala niya si Jingzi, ang daan patungo sa pagpapanggap ay naging kasaysayan ng dugo at luha. Sa tuwing nasa paligid si Jingzi, sasampalin siya sa mukha. Siya ay orihinal na lumitaw bilang pangunahing tauhan, ngunit sa huli ay naging tantungan siya para sumikat si Jingzi. Anong trahedya? Bumaba siya ng tuluyan, habang si Jingzi ay umaakyat ng buo, na naging dahilan upang hindi siya makapag-isip ng anumang pagtutol, lalo na't mayroon ng opisyal na posisyon si Jingzi, at siya ay karaniwang tao pa rin. Ang kanyang ama ay orihinal na nais na makakuha sa kanya ng ika-6 na baitang Baohei Bachelor. Ngunit ngayon ang Bohol University ay nasa ilalim ng jurisdiction ng The Newspaper Company, at ang kumpanya ng pahayagan ay teritoryo ni Jingzi. Halos maiyak siya sa oras na iyon. Kapag nakita ko si Jingzi, kailangan kong tumakas. Naramdaman ni Yu Haixing na mabagal lang siyang mag-react, kung hindi, dapat ay tumakas siya bago si Song Jimao. Si Jingzi ay walang alinlangan na kanyang kalaban. Nakawin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ninakawan ang kanyang pinsan. Ang pinakamahalaga ay sa teritoryo ni Jingzhou, wala siyang magagawa sa kanya. Ang tanging tiyuhin na makakatulong sa kanya ay parang nakasuot ng pantalon kasama si Jingzi. Naramdaman ni Yu Haixing na mas malala pa siya. Hindi, huwag ka nang uminom, may gagawin ako, magpaalam ka. Lumayo si Yu Haixing, ngunit pinigilan siya ni Jingzi. Hinawakan ito ni Zi at itinaas pabalik na parang manok masasabi ko, ang mga benepisyo ng pagsasanay ng Qigong ay makikita sa ilang minuto. Nabuli mo na naman ba ang pinsan mo? Hindi. Hindi, how dare you? You'd better not dare. Pupunta ako dyan bukas. Kapag narinig kong binyo-bully mo siya, papatayin kita on the spot. Interrupt. Ang ikatlong binti. Hindi nag-react si Yu Haixing ng ilang sandali. Alam mo, Wu Xian yung ministro ng digmaan, tama ba? Ang kanyang ikatlong binti ay nawasak ko. Sa oras na ito, sa wakas ay alam na ni Yu Haixing kung alin pa ang third leg na ito. Nabanggit ito ni Sheng noon, na sinasabing si Wu Xianyong ay parang isang babae kung siya ay mawalan ng buhay. Pagkatapos ay tumingala siya kay Jingzi, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at hindi niya namamalayan na napahawak sa kanyang mga hita at nag-alinlangan, talagang hindi ako nang aapi. Nang aapi. Sana nagsasabi ka ng totoo, umalis ka na. Si Yu Haixing ay amnestia at nagmamadaling tumakbo palayo. Sa oras na ito, sunod-sunod na bumaba ang ilang grupo ng mga tao mula sa itaas. Halatang natapos na ang kanilang pagkain, nag-uusap at nagtatawanan, at maganda ang kapaligiran. Ngunit nang sila ay bumaba at nakita si Jingzi, ang kanilang mga ekspresyon ay nagulat at pagkatapos ay lumapit sila sa kanya na may mga ngiti. Hindi ba ito si President Jing? Nandito rin si President Jing para sa hapunan. Paano kung uminom ako ng 2 pang inumin kasama si President Jing? Add me one more. Hindi mo man lang sinabi na hindi ka makakainom. Sino ang kailangan mong kausapin? President Jing, dapat marunong kang uminom. Ngumiti si Jingzi at binati ang mga taong ito. Ang ilan sa kanila ay pinangalanan, at ang ilan ay hindi, ngunit karamihan sa kanila ay nasa korte. Mga pamilyar na mukha na makikita sa bulwagan, ang mga maaaring pumunta sa korte, natural na mataas ang katayuan, kaya totoo ang sinabi ni Song kanina, ang pribadong silid sa ikatlong palapag ay talagang hindi basta-basta mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Ngumiti si Jingzi at sinabing, tapos na ba kayong lahat kumain? Maaga ba kayong liligawan ngayon?
Tama. Hindi pupunta sa korte si President Jing. Nakakatamad. Saglit na nakipag-chat sa kanila si Jingzi. Sa madaling salita, may gagawin daw sila ngayon, kaya umalis na sila. Pagkaalis ng lahat, nakatingin sa mapurol na Song-er, kumaway si Jingzi. Halika rito. Oh. Ang eksenang ngayon lang ay nagkaroon ng malaking epekto kay Song-er. Nang makita siya ng dakilang iskolar ng dinastiyang Song at ni Ji Yu, para silang daga na nakakakita ng pusa. Takot na takot sila. Alam mo, ang kanilang mga ama ay pawang matataas na opisyal sa Imperial Court, lalo na si Mr. Yu, na ang tiyuhin ay ang tagapagtanggol ng Angguo. Hindi lang ito ang nakagulat kay Song-er. Nagawa rin niyang makipag-chat at tumawa sa mga opisyal ng korte. Sino siya? Kahit na hindi ka pa nakakita ng ganoong makapangyarihang tao, tiyak na narinig mo na ito, di ba? Ang tangkay. Mahaba ang shoot. Ang mas maraming bulalas mo, mas mabilis itong lumaki. Napakalakas ng pangalang ito. Young Master. Young Master, tinawag mo ba ako? Binago ni Song-eri ang kanyang dating ugali na itinuro ang kanyang mga butas ng ilong pataas, tumango at yumuko, mukhang ganap na kakaiba sa dati. Hindi nag-abalang makipagtalo sa kanya si Jingzi, kung hindi ay mapapahiya siya. Tawagan mo ang iyong panganay na kapatid. Nang marinig ito, talagang medyo napahiya si Song-er. Dahil ang kanyang panganay na kapatid ay nasa isang partikular na masamang kalooban pagkatapos niyang bumalik mula sa Zhangja Liquor kagabi. Mukha siyang nag-aalala. Wala siyang sinabi sa kanya tungkol sa nangyari, at lasing na lasing siya. Partikular na sinabi niya sa kanya kaninang umaga, na nagsasabing, walang nakikita, at lahat ay naiwan sa kanya upang gumawa ng desisyon. At hindi niya alam ang tiyak na pagkakakilanlan ni Jingzi, kaya nag-alinlangan siya. Ano, nahihirapan ka ba? Tanong ni Jingzi, nakataas ang kilay. Itong Young Master. Ganito. Ang panganay kong kapatid ay may sakit, kaya hindi siya lumabas ngayon. Pinapante niya ako dito, kaya. May sakit ba siya? Haha, sabihin mo lang na may pumunta sa kanya para pag-usapan ang tatlong kapatid ng pamilyang Do. I guess he will be fine. Ang pamilya Do. Natigilan si Song-er nang marinig niya ito, at tumingin kay Jingzi na may pagkalito, pagtataka at takot sa kanyang mga mata, na napakakomplikado. Pagkatapos ay sinabi niya, Guru, sandali, aakyat ako sa itaas para hanapin ang aking kapatid. Tumakbo siya paakyat. Sa pagtingin sa kanyang balisang likod, paulit-ulit nang inisyon si Jingzi. Mukhang hindi lang si Shopkeeper Song ang nakipag-ugnayan sa tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Do, kundi kasali rin ang kanyang nakababatang kapatid. Ang buong pamilya ay nakikipagsabuatan at tumutulong sa iba na gumawa ng masama. Sa ganitong paraan, wala nang psikolohikal na pasanin kapag ibinaba natin ang Wenxiang residence. Ilang sandali pa, tumakbo pababa ng hagdan ang Shopkeeper Song na may masamang tingin sa mukha. Nang makita niya si Jingzi, nagulat siya. Maaari ko bang itanong kung ano ang pangalan ng Young Master na ito? Bakit hindi ko pa siya nakita? Nang ipaalam sa kanya ni Song-er ngayon, sinabi niya na ang Young Master sa ibaba ay tinatawag na, Gan Shichang, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na pag-iisip, naramdaman niyang walang tao doon magkakaroon ka ba ng ganoong katawa-tawang pangalan. Kaya naman nagtanong ulit ako. Ngumisi si Jingzi, kakausapin mo ba ako dito tungkol sa tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Do? Nagulat si Shopkeeper Song nang marinig niya ito, Guru, mangyaring umakyat sa itaas. Kaya dinala niya si Jingzi sa sulok ng ikalawang palapag. Sa single room, sumunod din si Song-er. Sumulyap si Jingzi sa kanya, anong ginagawa mo dito? Bahagyang natigilan si Song-er at sinabing, Young Master, ako rin ang tindera ng Wenxiangjo. Maaari ko ring pakinggan ang bagay na ito. Sino ang gusto mong kausapin ng labor at management? Hayaan ang sinuman na makinig, ikaw ay isang martilyo, lumabas ka. Umiling ang tindero na sina Song at Song-er at sinabing, umalis ka na. Pagkatapos ay isinara ni Song-er ang pinto at umalis, mukhang ayaw. Bumalik si Shopkeeper Song mula sa Zhangja Liquor kagabi at nag-alala sa sinabi ni Zhang Xiaoyo. Kung talagang nalantad ang usapin, walang alinlangang pinakamahusay na pagpipilian ang pagtakas, ngunit hindi niya talaga matiis na bitawan ang pundasyon na pinaghirapan ng kanyang mga ninuno, kaya't siya ay nagsasamantala hindi umalis ang kaisipan. Sayang lang may lumapit pa sa pinto. Kabanata 376, huwag magsimula ng maaga ng walang tubo, ang ikalimang update ay 1/5 para sa pinuno ng Nuka. Sir, pwede mo bang sabihin sa akin? Medyo naiinip si Shopkeeper Song. Ngumiti si Jingzi at sinabing, hayaan mo muna akong magpakilala. Ako si Jingzi, ang presidente ng The Newspaper. Hindi alam ng Shopkeeper Song kung ano mismo ang The Newspaper at ang presidente, ngunit ang pangalan ni Jingzi, para siyang kulog. Mayroon bang sinuman sa Jingzhou na hindi nakakakilala sa mabangis na lalaki na nag-iisang natalo ang ilang tao at nanalo sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Festival? Si Mr. Jing pala. Pumunta ako dito ngayon dahil sa tatlong kapatid ng pamilya Do. Nag-concentrate agad si Shopkeeper Song sa topic. Marahil ay hindi alam ng Shopkeeper Song na ako, ang presidente ng The Newspaper, ay may maliit na opisyal na posisyon. Ako ay isang menor de edad na opisyal mula sa ikalimang ranggo, ngunit marami akong kilala,
tulad ni Lee Haoyun, ang prefect ng Jingzhou. Kahapon, pinangunahan ni Prefect Lee He ang isang team para i-sail down ang isang kasino sa lungsod. Ang mga dealer ay ang tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Do, at si Zhang Zuhao, ang tindera ng bagong bukas na Zhangja Winery, ay nandoon din. Dinala sila pabalik sa bilangguan para sa interogasyon. Parehong ang kanilang mga pag-amin ay halos kapareho ng shopkeeper Song. It's a big deal. Nagdilim ang mukha ni Songkeeper Song nang marinig ito. Matapos marinig ang sinabi ni Zhang Xiaoyu kagabi, pinadalhan niya ng kusa ang isang tao na mamasyal sa labas ng Duja Casino sa gabi, at nalaman niyang matagal ng disyerto ang lugar, ngunit walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Sure enough, nahuli siya. Shopkeeper Song, alam mo ba na ang Du Family Casino ay ang kasino na may pinakamalaking kapital sa pagsusugal sa kasaysayan ng Angwo? Kahapon, 10,000 kapital sa pagsusugal ang nasamsam. Kung iuulat sa kanyang kamahalan, sa palagay mo ba ang lahat ng taong sangkot sa kaso ay huhugutan at papatayin? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naramdaman ng Shopkeeper Song na nanghina na ang kanyang mga paa, at hindi na siya nakahawak at bumagsak sa upuan. Bumulong din siya, it's none of my business, it's none of my business. Sa katunayan, pumunta lang dito si Jingzi pagkatapos marinig ang hula ni Zhang Xiaoyu. Noong una ay gusto niyang linawin ang sinabi ng tindera na si Kuang Song, ngunit sa sobrang takot niya ay pumunta siya rito. Agad niyang sinabing mahigpit, hindi ba't wala sa iyong negosyo? Ang tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilyang Do at si Zhang Zuhao ay nagkwento lahat ng iyong kwento. Hindi pagmamalabos na kaladkarin ka palabas at pugutan ng ulo dahil sa iyong krimen. Kasinungalingan sila. Kanta sumigaw ang tindero, hindi pa ako nagsusugal dati. Sa karamihan, ipinakilala ko ang mga mahilig sa pagsusugal sa tatlong kapatid ng pamilyang Do. Paano ito magiging isang malaking kasalanan? Si Wen Xiangzhou ay may magandang reputasyon at isang mataas na opisyal sa Jingzhou City. Madalas na nagtitipon dito ang mga maharlika para kumain sa labas, lalo na ang mga young masters ng ilang makapangyarihang pamilya. Gumagastos sila ng maraming pera tuwing pumupunta sila upang kumain at uminom, ngunit bihirang magbigay ng pera. Hindi rin ito hihilingin ng Shopkeeper Song, ito ang sikreto sa kanilang kaligtasan na maaaring manatili si Wen Xiangzhou sa Jingzhou ng maraming taon. Sa pamamagitan lamang ng pag-akit sa mga matataas na opisyal at maharlikang ito makakaligtas si Wen Xiangzhou magpakailanman. Gayunpaman, ang mga young master na ito ay kailangang bawiin ang perang inutang nila, kaya ang mga presyo ng mga lutuin ni Wen Xiangzhou ay mas mahal kaysa sa mga ordinaryong restaurant, ngunit ang mga kita at pagkalugi ay binabayaran ng bawat isa, kaya ang aktwal na kita ay hindi masyadong malaki. Hindi nasisiyahan dito ang Shopkeeper Song. Minsan, ipinakilala siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Song sa tatlong kapatid ng pamilyang Do. Nang maglaon, ibinunyag ng tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Do ang kanilang mga pagkakakilanlan at ipinangako sa kanya na basta ipinakilala niya ang mga mayayamang tao mula sa ibang lugar na pumunta sa Jingzhou, sa kanilang kasino, ibabalik ng isang mayaman ang 20% ng kanyang pera sa pagsusugal sa kasino. Ito ay isang malaking kita na negosyo. Sa simula, talagang nag-aalala siya sa magiging resulta ng insidente sa Dongchuang, ngunit matapos itong gawin ng Shopkeeper Song minsan, hindi na niya napigilan, lalo na't walang nag-expose sa kanya. Sinimulan niyang patindihin ang kanyang mga aksyon at kumilos ng walang prinsipyo. Hindi ko lang inaasahan na darating din pala ang araw na ito. Ngumisi si Jingzi, kung hindi dahil sa iyo, ang Du Family Casino na ito ay hindi magiging pinakamalaking kasino sa Angwo. Ilang tao ang ipinakilala mo? Ilang kickback ang nakuha mo? Ilang pamilya ang nahiwalay mo? Mas magaling ka pa sa tatlong magkakapatid ng pamilyang Do ay mas maput. Hindi kalabisan na patayin ka. Hindi. Nagsimulang magsalita si Songkeeper Song nang hindi magkatugma, hindi mo ako mapapatay. Marami akong kilala na matatanda, at maraming matatandang kumakain sa itaas. Magmamakaawa ako sa kanila na iligtas ang buhay ko. Muling ngumisi si Jingzi habang pasuray-suray siyang tatakbo palabas. Nag-o-overthink ka ba? Ang batas ng Angwo ay nagbabawal sa pagsusugal, at ang pinakaayaw ng iyong kamahalan sa kanyang buhay ay ang mga taong mahilig sa pagsusugal. Lumahok ka sa pinakamalaking laro sa pagsusugal sa kasaysayan ng Angwo, at sa palagay mo ay pakakawalan ka ng iyong kamahalan. Sa oras na ito, sino ang nang-ahas na protektahan ka? Natatakot ako na gagawa sila ng malinaw na linya sa iyo, at magkusa pa sila na itulak ka palabas at humingi ng mga gantimpala. At hindi lang ikaw, nadatnan ko ang lahat sa pamilya Song na nagpapatakbo ng restaurant dito. Alam na alam nating lahat ang bagay na ito. Lahat ay kinukonsinti ang krimen, kaya kahit gusto ka naming pugutan ng ulo, hindi ka mag-iisa. Pugutan ka ng ulo ng buong pamilya ng Song. Kung iisipin mo ito, bagay din sa iyo, at least hindi lonely. Ang Diyos ay isang mabuting bagay din. Nang marinig ito ng tindera na si Song, naging earthy ang mukha niya. Kung pupugutan ng ulo ang buong pamilya ng Song, mapapawi ang kanilang pamilya ng Song. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga ninuno? Sa pamamagitan ng isang plop, lumuhad siya sa lupa, nanlabo ang kanyang mga mata, at nanginginig, kami. Hindi naman kami nagsusugal. Paano kung ibabalik ko ang lahat ng perang natanggap ko?
Okay lang iyon, di ba? Haha, ano sa tingin mo? Okay lang ba? Bibigyan mo ang isang tao ng kutsilyo at hahayaan siyang patayin siya, at pagkatapos ay bawiin mo ang kutsilyo, sa tingin mo okay lang. Hindi nakaimik si Song Keeper Song, at biglang naisip si Jing. Dahil alam ni Zi ang kanyang krimen, pumunta siya para sabihin ito sa kanya. Natural, hindi lang iyon para kutsain siya. Agad siyang nagmakaawa, President Jing, mangyaring iligtas ako. Haha, ngumisi si Jing Zi, kailangan mo pa ring magbayad. Medyo marunong. Kaya't sinabi niya, upang sabihin sa iyo ang totoo, kung dadalhin mo ang bagay na ito sa korte, kahit na ang dalawang ulo ng pamilya Song ay hindi sapat upang putulin. Gayunpaman, mayroon akong napakalapit na relasyon kay Magistrate Lee, at napag-usapan namin ito sa kanya, kaya't si Magistrate Lee ay pinigilan ko ito ng maaga at hindi ko ito itinulak palabas, kung hindi, hindi mo mabubuksan ang pinto ngayon. Paulit-ulit na tumango ang tindera na si Song nang hindi nagdadalawang isip. At kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Kung hindi magsasabi ng totoo si Magistrado Lee, ang usapin ng tindera Song ay ituturing na parang hindi ito nangyari gaano man ito kaseryoso. Napaiyak sa tuwa ang tindero na si Song matapos itong marinig, salamat, Presidente Jing. Hindi mo na kailangan magpasalamat ng sobra. Sabi nga sa kasabihan, hindi kita kilala, kaya hindi kita tutulungan ng walang dahilan. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Napaluha si Song Keeper Song, gusto ni President Jing ng pera. Tama. Ngumiti si Jing Zi at tumango, na may madaling turuan na ekspresyon. Ang mga problemang kayang lutisin ng pera ay hindi problema. Tuwang-tuwa si Song Keeper Song nang makita niya si Jing Zi na gusto ng pera. Takot siyang makatagpo ng mga taong hindi gaaman sa pera o maalay. Kung iyon ang kaso, walang paraan upang humingi ng awa. Matapos malaman na hindi na niya kailangang magdusa, sa isang iglap ay parang nabawi niya ang dati niyang dignidad. Nag-init ang kanyang ulo, at tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, madaling sabihin, iniligtas ni Mr. Jing ang buhay ng aming pamilya ng Song. Hindi banggitin na ito ay para sa pera, kahit na ito ay para kay Wen Xiangju. Wala na akong dapat sabihin. Kabanata 377 kailangan ko ng paliwanag, unang update. Ang pagsasabi ng mga bagay na iyon ay para lang nasilaw ang shopkeeper Song sa pag-asang mabuhay muli. Siyempre, hindi niya masyadong inisip iyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Jingzi na gusto niya ng pera, at ang kanyang mga salita ay magalang lamang. Sino ang makakaalam na may nangyari sa magalang na salita na ito? Nako, baka hindi ako kilala ni shopkeeper Song. Sinabi ni Jingzi na may seryosong mukha, mayroon akong isang katangian, iyon ay, tapat ako, at hinding-hindi ako tatanggi sa iba. Ngayong nagsalita na ang shopkeeper Song, pagkatapos itong balitang Xiangju, gusto ko. Natigilan si Song at halos mapaiyak si shopkeeper. Ang plot na ito, tama ba? Kaya't sinabi niya na may ngiti sa kanyang mukha, President Jing, hindi ba sinabi mo na gusto mo ng pera? Bakit gusto mo kaming muli sa Wen Xiangju? Oo, gusto ko ng pera sa simula pa lang, pero si Songkeeper Song mismo ang nagsabi. Hindi ba malaking bagay na bigyan ako ng Wen Xiangju? Naisip ko na ang shopkeeper Song ay napaka-generous, hindi ba ako masyadong minamaliit ng shopkeeper Song kapag tumanggi ako? Kaya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya akong kunin ito. Tingnan ang kanta ng tindera. Na may pagtataka at nakabuka ang bibig, sinabi ni Jingzi na may kawalang kasiyahan, shopkeeper Song, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang pinakaayaw ko ay ang mga taong hindi tumutupad sa kanilang salita. Alam mo si Zhang Zuhao, hindi niya tinutupad ang kanyang salita. Kung hindi, bakit ko hahayaan si Magistrate Lee na mahuli siya? Ngunit kailangan kong pasalamatan siya ng malaking isda mula sa dukaya. Nanlamig ang ekspresyon ni Songkeeper Song habang sinasabi ito. Teka, how dare he refuse to give it? Kung hindi niya ito ibibigay, dahil sa relasyon niya kay Li Haoyun, hindi lang si Wen Xiangju ang mawawala, kundi ang lahat ay mawawala. Gusto niya talagang sampilan ang sarili niya, pero masyado lang siyang nasabi at talagang nawala ang maraming taon niyang pundasyon. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay napagpasyahan ko, okay, pagkatapos ay ibibigay ko ang Wen Xiangju kay President Jing. Tungkol sa pera. Ang ideya ng shopkeeper Song ay dahil ibinigay ito ni Wen Xiangju kay Wen Xiangju, magkakaroon pa rin ng pera si Wen Xiangju sa kanyang account. Marami siyang pera at iniingatan niya ito para sa kanyang sarili. Kahit na wala siyang ginagawa sa hinaharap, maaari niyang mabuhay ng masaya sa perang ito sa mahabang panahon. Madaling sabihin, madaling sabihin. Ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay, bihira lang makakita ng taong kasing bigay ng shopkeeper Song. Hindi mo na ako kailangang kumbansihin. Talagang tatanggapin ko ang pera. Dahil sa akin ang Wenxiang residence, akin din ang pera. Gustong ibuka ng tindera na si Song ang kanyang bibig at sabihin, hindi iyon ang kaso, ngunit nang makita niya ang mapanuksong mga mata ni Jingzi, tila pinagtatawanan siya nito. Sa oras na ito, sa wakas ay natanto niya na siya ay narito para sa lahat ng kanyang kayamanan mula pa noong una. Hindi man lang niya sinabi iyon ay nakahanap na siya ng ibang dahilan. Nako, hindi naman kasing galing ng iba ang kakayahan ko, pero wala akong masabi. Sino ang hinayaan ang kanilang sarili na mahuli?
Ang tanging bagay na pinagsisihan niya sa oras na ito ay naglagay siya ng malaking order sa gawaan ng alak ni Zhang Suhao sa panahong ito, at inilagay niya ang lahat ng benepisyo mula sa Duja Casino sa account ni Wen Xiangju. Sa kabutihang palad, ang pamilya ay mayroon pa ring pribadong pera. Para magpatuloy ang pamilya Song, walang choice ang shopkeeper Song. Bumantong hininga siya, nagdilim ang kanyang mga mata, President Jing, maibibigay ko sa iyo itong Wenxiang residence, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na hindi na tayo muling ipapahiya ni Magistrate Li. Ito ay simple. Natigilan si Jingzi. Pumalakpak siya, pumunta ka at hilingin sa isang tao na dalhin ang mga gawa sa bahay at mga gawa sa lupa. Magkasama tayong pumunta sa Yaman upang kausapin si Magistrate Li upang ibigay. Kasabay nito, ipapakita ko sa iyo ang saloobin ni Magistrate Li, para hindi ka maniwala sa akin. Naririnig ito. Sumasang-ayon ang kanta ng tindera. Bagamat tila totoo ang sinabi ni Jingzi, sino ang makatitiyak na totoo ang relasyon nila ni Magistrate Li? Pumunta doon at tingnan ito. President Jing, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Bababa ako at kukunin ang kasulatan ng bahay ngayon din. O siya pala, tandaan mong dalhin ang account book. Kapag tumatanggap ng Wen Xiangju, ang una at pinakamahalagang bagay ay kunin ang account book. Kung hindi, kukunin ng shopkeeper na si Song ang lahat ng pera sa restaurant at bibigyan siya ng isang loss-making ledger. Kakailanganin pa niyang bayaran ang utang pagkatapos mag-take over, so that's fucked up. Napangiti ng mapait si Songkeeper. Noong una niyang gustong magpatuloy, mabilis niyang hiniling sa kanyang kapatid na si Song na palitan ang account book at alisin ang sobrang pera. Mas mabuting kumilos ng mabilis ang shopkeeper Song, at huwag mag-isip tungkol sa paggawa ng anumang maliliit na trick. Para bang nahulaan niya ang kanyang iniisip, direktang nagbabala si Jingzi, kung maglakas loob kang palitan ang account book para linlangan ako, mag-ingat na hindi kita pakakawalan, at kahit na kumuha ka ng napakaraming pera, hindi mo ito magagastos. Sa oras na ito, tuluyang nawalan ng galit ang shopkeeper Song. Wala kang magagawa para baguhin ang ledger. Pagkatapos ng lahat, ang tinta ay hindi maaaring matuyo ng napakabilis. Kung ito ay makikita, ang iyong ulo ay mawawala, at ang iyong buhay ay talagang mawawala. President Jing, huwag mag-alala, bumalik ka kaagad. Kaya binuksan ng tindera na si Song ang pinto at lumabas. Maya-maya pa ay pumasok na siya sa loob ng bahay dala ang isang malaking account book at ang house deed. Sumunod si Song sa likod niya, humihila at nagsasalita. Tanong pa ni Lee. Kuya, bakit biglang gusto mo ang kasulatan ng bahay? Nasa iyo pa ang account book. Anong nangyari? Hindi sumagot ang shopkeeper Song, ngunit ibinigay ito kay Jingzi, President Jing, nandito na ang account book. Nandito na rin ang mga property deeds. Pumunta tayo kay Magistrate Li para ilipat ang pagmamayari. Huwag magmadali, tingnan ko muna ang account book. Kaya kinuha ni Jingzi ang account book at tiningnan itong mabuti. Sa tabi niya, tulala si Song Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Songkeeper Song at sinabing, Kuya, ikaw. Ibinenta mo ang Wenxiang residence. Ibinenta mo ang Wenxiang residence, na pinaghirapan ng pamilya Song natin sa loob ng ilang dekada. Iyan ang pinaghirapan ng mga henerasyon ng pamilya Song. Hindi lang ito sa iyo, sa akin din ito. Bakit hindi mo ito naibenta sa akin? Bumantong hininga ang tindera na si Song, hindi nag-abala pang sumagot. Inangat ni Jingzi ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Hindi ko binili itong Wen Xiangju. Ito ay ibinigay sa akin ng iyong nakatatandang kapatid. Hindi ako magbabayad ng 1 sentimo para dito. Sa oras na ito, nag-update si Song Galit. Kuya, kailangan ko ng paliwanag. Paliwanag. Ngumisi si Song tindera. Nanlumo siya simula kagabi at lunurin lamang ng alak ang kanyang kalungkutan. Ngayon, puno siya ng galit at hinaing, ngunit dumating si Song para tanungin siya. Biglang tumama sa bunganga ng baril. Gusto mong magpaliwanag sa akin? Nahihiya ka bang magpaliwanag sa akin? Kung hindi mo ipinakilala sa akin ang 3 kapatid ng pamilyang Do, sasali ba ako sa negosyo nila sa kasino? Kung hindi mo ako kinukumbinsi na magpakilala ng mas mayayamang negosyante mula sa ibang lugar tuwing Do Family Casino, ano ang magagawa ko? Ngayong nangyari na ang insidente, gusto mo bang ipaliwanag sa akin? Habang nagsasalita siya, itinaas ng shopkeeper Song ang kanyang makapal na hita, at sa kabila ng kanyang namamaga, naging napakalakas niya sa sandaling ito at sinipa siya. Muntik na siyang sipa ni Song ng sipa. Kung hindi lang Song ang apelyido mo at ikaw ang aking biological na kapatid, wala akong pakialam sa iyo, hahayaan ko na lang na arestuhin ka ng gobyerno at pugutan ka ng ulo. Ang tinderong si Song ay natapos na magsalita ng mabangis, pakiramdam na hindi ito sapat upang maibsan ang kanyang galit. Itinaas muli ang kanyang paa, at binigyan siya ng isa pang sipa. Ngunit sa pagkakataong ito ay itinaas ko ang aking binti ng medyo mataas, at hinayla ko ang aking mga bola, at napasigaw ako sa sakit. Si Song naman ay mapurol ang mukha at hindi man lang maramdaman ang sakit. Tulala siyang bamulong, ang dapat na dumating ay dumating na. Kabanata 378 Kusang Loob, ikalawang update. Walang oras si Jingzi para makinig sa pagtatalo nilang dalawa, ngunit maingat na tiningnan ang account book sa kanyang kamay.
Ang magandang balita ay ang account book ay nagpapakita na sa kamakailang panahon, si Wen Xiangju ay biglang nakatanggap ng malaking halaga ng 1,000 tael ng pilak. Kasama ang orihinal na natitirang liquidity sa account book, ang Wen Xiangju ay mayroon na ngayong humigit kumulang 2,000 taels ng available na liquidity. 1,000 taels. Para kay Jingzi, sapat na iyon. Ngunit ang masamang balita ay ang account book ay nagpapakita na kapag ang mga account ay na-summarize sa katapusan ng bawat buwan, ang mga kita na kinikita bawat buwan ay hindi gaanong malaki. Sa ilang buwan, halimbawa, ang isang settlement ilang araw ang nakalipas ay talagang nagpakita ng pagkalugi. Ang ganitong malaking Wen Xiangju ay halos puno araw-araw, at ito ay nagbebenta ng matapang na alak kamakailan. Kailangan mong kumita ng malaki sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng matapang na alak, kaya paano ka mawawalan ng pera? Inihagis niya sa mesa ang account book at hindi kontento, "Shopkeeper Song, ginugulo mo ba ako? Yung iba nagbubukas lang ng maliit na restaurant at kumikita ng malaki, paano ka pa malulugi?" Sa wakas ay lamambot ang ekspresyon ng Shopkeeper Song. "Haha, wag mong isipin na napakadaling kunin ang Wen Xiangju. May mga pagkakataon na sumasakit ang ulo mo sa hinaharap. President Jing, ay flip mo lang ang ledger at malalaman mo." Binuksan ni Jingzi ang ledger at nakita ang ugat ng pagkawala. May kumukuha ng credit. At maraming tao, at ang dami ay napakalaki. Halimbawa, sina Song Jimao at Yu Haixing, na ngayon lang umalis, ang isa ay may utang na 300 tael at ang isa ay may utang na 200 tael. Si Yu Haixing ay nasa Jingzhou lamang ng ilang araw sa isang taon, at siya ay talagang may utang na 200 tael. Hindi pa banggitin ng iba, si Xu Jinping, ang prinsipe ng korona ng dinastiyang Jin, ay may utang na halos 1,000 tael lamang. Tila mula nang dumating si Xu Jinping sa Jingzhou, hindi na siya nagbabayad ng pagkain sa Wen Xiangju. Anong nangyayari? Bakit ang dami nilang utang? Walang magawa ang Tinderong si Song, ang Jingzhou ay ang kabisera ng emperador. Maraming mga kamag-anak ng emperador, mga kamag-anak ng emperador, at mga anak ng makapangyarihang mga ministro. Ang kapangyarihan dito ay masalimuot at masalimuot. Kung hindi ka mag-iingat, ang mga taong ito ay pumupunta sa Wen Xiangju upang kumain araw-araw. Paano natin sila masasaktan kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang negosyo sa Jingzhou City? Ang utang mo ay halos katumbas ng kinikita mo sa ibang tao, tama ba? Tumango ang shopkeeper na si Song at sinabing may mapait na ngiti, "Ngayong alam na ni President Jing ang tungkol sa aking mga gawain, para sabihin sa inyo ang totoo, ang mga makapangyarihang taong ito ay talagang nagiging seryoso na ngayon. Ang konsumo sa Wen Xiangju ay tumataas at tumataas, at ang perang inutang nila at ang perang kinikita nila mula sa ibang tao ay halos pantay. Bilang karagdagan, ang Wen Xiangju ay kailangang bumili ng pera para sa trabaho, buwan-buwan. Ay hindi sapat. At makikita mo mula sa mga account na ang mga account ay palaging mas marami sa katapusan ng buwan, at iyon ay dahil ginagamit ko ang mga benepisyong ibinigay ng 3 magkakapatid na lalaki ng pamilyang Do para makabuo ng malaking bahagi. Kung hindi, matagal nang nagsara ang Wen Xiangju. At dahil ang alak ay ipinakilala noong nakaraan, hindi lamang nila inutang ang utang, ngunit inalis din ang alak, kaya't kami ay nagdusa ng higit pang mga pagkalugi at ang kakulangan ay lumitaw sa aming mga libro. Ang pera ay ibinigay ng 3 kapatid na lalaki ng pamilyang Do sa pagkakataong ito. Sa pagsasalita tungkol dito, ang shopkeeper Song ay napuno ng galit at pakiramdam ng hustisya. Naiintindihan na siya ni Jingzi sa ilang lawak, ngunit hindi ito sapat para bigyang katwiran ang pagtulong niya sa iba, kaya hindi siya nakiramay sa kanya. "Shopkeeper Song, so hot potato pa rin ang Wen Xiangju na kinuha ko. Kung hindi maganda ang management, bakit araw-araw akong mawawalan ng pera? Pinuproblema mo ako." Tumikim si Song tindera sa kanyang puso, "Kahit na tumatakbo ka ng maayos, Luji, kung hindi, kailangan kong bumawi sa pera ng 3 magkakapatid ng pamilyang Do buwan-buwan. President Jing, dahil gusto mo si Wen Xiangju, natural na kailangan mong tiisin ang lahat ng ito." Bakit, pinagsisihan ito ni President Jing? Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, "Hindi, gusto ko ang mga hamon. Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa shopkeeper Song. Tiningnan ko ito, at hindi maliit na halaga ang kabuuang halaga ng utang ng mga taong ito. Kung babalik silang lahat, hindi ko babayaran. Oo, kung gayon kailangan kong batiin si Pangulong Jing ng maaga." Pero nanunuya siya sa loob, "Haha, malalaman mo na kung ipapadala mo o hindi." Inalis ni Jingzi ang ledger at sinabing, "Wala nang alinlangan, pumunta tayo sa yaman ng mabilis at ilipat ang lahat ng ari-arian at mga gawa sa lupa." With that, nanguna na siyang lumabas. "Kuya." Sinulyapan ng shopkeeper na si Song ikinalat ang kanyang mga kamay at sinabi, "Nakita mo rin, ngayong nalantad na ang bagay, ano ang magagawa natin? Ang tanging inaasahan ko lang ngayon ay totoo ang sinabi niya, at magagarantiyahan ni Magistrado Lee na hayaan siyang tugisin muli. Susundan ko siya sa Magistrado upang makita kung kilala niya si Magistrate Lee o at sinungaling na huwag kang mag-iwan dito. Umalis ka na." Upang makaalis ng mabilis upang maiwasan ang karagdagang gulo. Sa isang tunog, pinanood niyang umalis ang tindera na si Song. Magkasunod na dumating sa gate ng yaman sina Jingzi at shopkeeper Song. Para sa mga pulis sa yaman, pamilyar na pamilyar si Jingzi.
Pagkatapos ng lahat, paulit-ulit na nirefresh ni Jingzi ang kanilang pangunawa, lalo na ang pinakamalaking kaso ng kasino sa Angguo na nalutas kahapon lang ay pinlano ni Jingzi. Sa pagtatapos ng taon, tinatayang gagantimpalaan ka ng Imperial Court batay sa iyong mga merito. Sa pag-iisip nito, mas maganda ang impresyon ng mga detective kay Jingzi. Nandito si President Jing. Nandito si President Jing para makita si Magistrate Li, tama ba? Nasa likod bahay si Pangulong Li, bakit hindi mo ibaba ang iyong ranggo at kunin si Pangulong Jing? Nakangiting pagtanggi ni Jingzi, ayos lang, I treat ko kayong pamilyar din ng yaman, pumunta ka na lang dyan, no need to bother. Nang makita si Jingzi na papasok sa yaman na parang nasa isang desyerto na lugar, halos maniwala ang shopkeeper Song sa sinabi niya noon tungkol sa relasyon nila ni Li Haoyun. Paanong ang mga ordinaryong tao at mga pulis ay magkakaroon ng ganito kagandang mukha? Sa oras na ito, si Li Haoyun ay nakaupo sa bakuran at umiinom ng tsaa, iniisip pa rin kung paano siya mapopromote sa unang isyu ng pahayagan, at inaabangan ito. Bigla kong nakita si Jingzi na pumasok. Tumawa siya at sinabing, President Jing, namiss lang kita, at pumunta ka rito. Mayroon kaming magandang koneksyon. Saglit na natigilan si Jingzi, ano ang gusto mong gawin ko? Siya ay mukhang medyo maingat, pagkatapos ng lahat. Hindi kailanman isang magandang bagay na magkaroon ng puso sa isang matandang lalaki. Sa pagtingin sa hitsura ni Jingzi, tumawa si Li Haoyun, si Pangulong Jing ay nag-overthink, iniisip ko lang kung ano ang isusulat ng unang isyu ng pahayagan. Nakahinga ng maluwag si Jingzi, huwag kang mag-alala tungkol dito, tiyak na tututukan kita. Pagkatapos ay itinuro niya ang shopkeeper Song sa likod niya, dinala ko ang shopkeeper Song para ilipat ang ari-arian. Magbibigay ng hustisya sa atin si Magistrate Li at tatatakan ito. Sinulyapan ni Li Haoyun ang shopkeeper Song at sinabing. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, naibigay na ni Jingzi ang mga gawa ng bahay at lupa. Nagtanong si Li Haoyun, shopkeeper Song, pumayag ka ba? Voluntary ba ito? Pumayag ako, kusang loob. Maestrado Li. Napamura si Song sa kanyang puso. Ngayon ay ganap na niyang nakumpirma ang malapit na relasyon ni Li Haoyun at Jingzi. Akala ko magtutulungan kayong guluhin ako. Okay lang ba kung hindi ako pumayag? Kabanata 379, nakakulong sa loob ng 30 o 40 taon. Ikatlong update. Nang makitang matagumpay na nailipat ang titulo ng bahay, labis na nasisiyahan si Jingzi at tumalikod upang umalis, ngunit pinigilan ng tinderang si Song. Anong mali? Curious na tanong ni Jingzi. President Jing, nailipat na sa iyo si Wen Xiangzhou, kaya dapat bang sumulat kayo ni Magistrate Li ng liham ng garantiya sa akin ngayon? Anong garantiya? Tumingin si Jingzi kay Songkeeper Song na may pagtataka sa kanyang mukha. Nang marinig ito, natigilan ang ekspresyon ng shopkeeper Song, at may malabong pakiramdam sa kanyang puso. At saka, kailangan mong mangako na hahanapin mong mag-isa si Magistrate Li. Ano ang silbi ng paghahanap sa akin? Ang tinderong si Song ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao, na sinasabi sa kanyang sarili na magpigil. Pagkatapos ay tumingin siya kay Li Haoyun, Prefect Li, ano sa palagay mo? Tindera. Kanta, gusto ko lang na i-escort ka ng pulis para pag-usapan ang bagay na ito. Ngayong narito ka, maliligtas ka nito sa problema. Pag-usapan ang mga bagay-bagay, sa halip na, kausapin ka tungkol sa mga bagay-bagay. Li, Gobernador Li, anong problema? Nanlamig ang mga mata ni Li Haoyun. Kahapon, nakatanggap kami ng ulat na tinataka ng ating gobyerno ang isa sa pinakamalaking kasino sa Angguo. Nakakagulat ang malaking halaga ng pera sa pagsusugal at ang masamang epekto. At sa pamamagitan ng aming The Three Brothers of the Du family, the casino dealer, and many sugarol all pointed that shopkeeper Song is closely related to the Three Brothers of the Du family. Hindi natakot ang shopkeeper Song nang marinig niya ito, at gusto pang tumawa ng kaunti. Hindi ka ba nakakatuwa? Dahil alam mong pinaalis ko si Wen Xiangzhou. Gusto mo bang ulitin ito? Prefect Li, alam nating lahat ang mga bagay na nabanggit mo, kaya hindi na kailangang ulitin ang mga ito. Alam mo ba lahat? Sumulyap si Li Haoyun sa kanya. Oo, sinabi sa akin ni President Jing minsan, at tinanggap ko ang aking pagkatalo, kaya inilipat ko ang Wenxiang residence kay President Jing. Hiniling ko lamang kay Magistrate Li na sumulat sa akin ng isang liham ng garantiya upang matiyak na ang aming pamilya ng Song ay hindi na lamang maimbestigahan muli. Sa pagtingin sa normal na ekspresyon ng shopkeeper Song, si Li Haoyun ay galit na galit saglit at pagkatapos ay nagsabi ng ilang salita, ano ang iyong pinapangarap tungkol sa? Gusto kitang tanungin ng 2 araw, ngunit hindi ko inaasahan na aamin ka kaagad, at pilit mong pinipilit ang opisyal ng korte na palayain ka. Napakatapang. Halika na. Pagkatapos magbigay ng utos, tumakbo ang 2 detective. Madaling mapabagsak ni Li Haoyun ang tindera na si Song sa isang salita lamang. Na-short-circuited ang shopkeeper Song. Sa pagtingin kay Jingzi na nakatayo sa tabi niya na may kalmadong tingin sa kanyang mukha, nakaramdam siya ng panlilinlang.
Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at sinabi, Presidente Lee, ipinangako sa akin ni Pangulong Jing na mayroon siyang magandang relasyon kay Magistrado Lee, at hihilingin din niya kay Magistrate Lee na sumulat ng isang liham ng garantiya para sa atin. Ang amoy ko. Nailipat na sa kanya ang kapital, huwag. Kahit naisipin ang tungkol sa hindi pagbabayad sa utang. Ngumisi si Lee Haoyun at sinabi ng hindi man lang nagtanong kay Jing Zi, kanina lang kita tinanong, at kusa akong nagtanong sa iyo. Kung gusto mong pagsisihan ngayon, hindi sayo yan. At maaari rin akong magdagdag ng paratang ng walang habas na paninirang puri sa mga opisyal ng imperial. Natigilan ng gusto ang tindero na si Song, at matagal siyang bumalik sa kanyang katinoan. Sa pagtingin sa mga mata ni Jing Zi na medyo nakangiti, sigurado siyang ginahasa siya. Dinaya. Ngumiti si Jing Zi at sinabing, Shopkeeper Song, ikaw ay nasa hustong gulang na, hindi mo ba alam na lahat ng tao ay may pananagutan sa kanilang ginagawa? Kahit bitawan kita, napakaraming tao at napakaraming pamilya ang napinsala mo. Peace of mind. Kaya, dapat kang makulong at magsisi. Kung ikukumpara sa tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Do, ang iyong krimen ay itinuturing na mababa. Pagdating ng panahon, magsusumamo ako sa iyong kamahalan na bigyan siya ng mas magaan na parusa, at ay pakulong ka na lang ng 30 o 40 taon. Maaari itong ituring bilang isang gantimpala para sa iyong pagpayag na ibigay sa akin si Wen Xiangju. Ang shopkeeper Song ay isang lalaki sa edad na 40. Mahirap para sa kanya na manatili sa bilangguan ng 20 taon, at 30 o 40 taon. Hindi ba ibig sabihin nun ay hayaan na siyang mamatay? President Jing, hindi mo pinag-uusapan ang tungkol sa integridad. Haha, kailangan mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa integridad. Ngumisi si Jing Zi, at pagkatapos ay seryosong sinabi, ang kabutihan at kasamaan ay gagantimpalaan sa huli, at ang tamang landas sa mundo ay ang mga pagbabago sa buhay. Ginawa ito ng tinderang kanta. Napakasamang bagay. Kung hindi ka pupunta sa kulungan para maalis ang kasamaan, hindi ka ba natatakot? Ang iyong mga anak at susunod na henerasyon ay magdaranas ng kaparusahan. President Jing, ikaw, ang ibig mong sabihin. Ang krimen ay hindi kasing sakit ng iyong asawa at mga anak, at ang mga masasamang bagay ay ginawa ng tindera na si Song at ng iyong kapatid na si Song Er. Hanggat kayong dalawa ay makukulong at tumanggap ng parusa, hahayaan kong hindi parusahan ni Magistrate Lee ang iyong asawa. Hayaan silang magpatuloy na manirahan sa Jingzhou. Sinulyapan niya si Lee Haoyun, at tumanggo si Lee Haoyun bilang pagsang-ayon. Alam mo rin na sa Angguo, ang pagsusugal ay ang pinakawalang galang na bagay. Kung ang isang miyembro ng pamilya ay may kinalaman sa pagsusugal, paano ang iba pang pamilya ay magtataas ng ulo? Kaya maaari ko ring ipangako sa shopkeeper Song na basta sumunod ka sa batas at makulong, at aktibong makipagtulungan kay Magistrate Lee sa paghawak ng kaso at sabihin ang totoo tungkol sa iyong nalalaman sa mga anak at hindi ko ipapaalala sa iyong asawa. Hindi alam ang tungkol dito at hindi minamaliit ang kanilang ama dahil sa ito. Umiyak na pala talaga na parang bata ang lalaking nasa edad 40. Salamat, Presidente Jing. Umamin ako sa kasalanan at makukulong ako. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jing Zi, kailangan kong hilingin kay Magistrate Lee na magpadala ng isang tao upang arestuhin si Song Eri mamaya, ngunit ipinangako ko lamang sa kanya na si Song Er ay arestuhin. Pwede bang pumunta ka doon ng nakakasual na damit para hindi maistorbo ang pamilya niya? Sinabi ni Lee Haoyun na naiintindihan niya, tumawag ng ilang matatalinong detective, at lumabas pagkatapos magpaliwanag, President Jing, nasaan si Wen Xiangju? Kung tutusin, sikat na sikat siya na tiyak na babanggitin niya ang bagay na ito kapag iniulat niya ito sa korte. Nagmadali ka. Si Lee Haoyun ay isang mabait na paalala. Bagamat hiniling ni Jing Zi sa shopkeeper na si Song na, kusang loob, na ibigay sa kanya si Wen Xiangju, ito kung lumabas ang salita, sino ang maniniwala? Narinig ito ng shopkeeper na si Song at sinabi sa malalim na boses, makapanatag si Prefect Lee. Maaari akong sumulat ng isang voluntaryong liham sa paglipat kay President Jing ngayon, na sinasabi na ang Wenxiang residence ay matagal nang hindi nakayanan, kaya kusang loob kong ililipat ito kay President Jing. Pakinggan kung ano ang kanyang sinabi pagkatapos ng pagtatapos, hiniling ni Lee Haoyun ng isang tao na magdala ng papel at panulat. Pagkatapos magsulat ng tindera na si Song, pinirmahan niya ito at tinatakan at ibinigay kay Jing Zi. Kaya niyang maging kooperatiba dahil sa sinabi ni Jing Zi tungkol sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, asawa at mga anak. Wala na siya ngayon. Kasama sa iba pang mga iniisip ang pag-asa lamang na ang aking asawa at mga anak ay mabubuhay ng maayos. President Jing, mayroon akong hindi magandang kahilingan. Pakisabi sa akin. Gusto kong bumalik sa Wen Xiangju at sabihin sa mga kasamahan ng tungkol sa paglipat. Ito ay magiging mas maayos para sa Presidente Jing na pumalit. Tumanggo si Zi bilang pagsang-ayon. Gusto kong umuwi muli. Makita ang aking asawa at mga anak sa huling pagkakataon, para hindi na sila mag-alala tungkol dito. Makakauwi na lang ako sa aking bayan sa hinaharap. Sumulyap si Jing Zi kay Lee Haoyun, at tumanggo si Lee Haoyun sa kanya, kaya sinabi niya, okay. Kabanata 380, isinulat kay Zhu Shiren, ika-4 na update.
Umalis sa yaman ang shopkeeper na si Song, at nagpadala si Li Haoyun ng 2 pang tiktik upang sundan siya. Bagamat pumayag siya, hindi ibig sabihin na pinaniwalaan niya ito. Nang makaalis na ang lahat, ngumiti si Li Haoyun at ibinigay kay Jing Zi, "Salamat ulit, Pangulong Jing." Kung hindi dahil kay Pangulong Jing, matagal pa silang tanungin. Haha, tulungan ang isa't isa, tulungan ang isa't isa. Pagkatapos magsabi ng ilang magalang na salita kay Li Haoyun, lumabas si Jing Zi sa prefecture at dumiretso sa Wenxiang residence. Sa oras na ito, natapos na siguro ng tindera na si Song ang pagpapaliwanag sa mga lalaki. Siya na ang papalit at mag-aayos. Sa oras na ito, lampas na ng tanghali, at walang bisita sa Wenxiang Julie. Isang grupo ng mga lalaki ang nagtipon sa bulwagan, mukhang nag-aalala. Nang makita si Jing Zi na pumasok sa pinto, agad na tumayo ang isang waiter sa labas at sinabing, "Sir, nagsara na po ang restaurant namin. Maghintay." Sa oras na ito, tumakbo palabas mula sa loob ang isang maikli ngunit matangkad na lalaki. Napakamatalinong tao, siguro si President Jing ito, tama ba? Nang marinig ang President Jing, lahat ng mga lalaki ay tumayo at labis na kinabahan, dahil ngayon lang ay dumating si shopkeeper Song upang sabihin sa kanila na ang taong pumalit sa Wenxiangju ay si President Jing. Well, yes. Ano ang pangalan mo? Hinangaan pa rin ni Jing Zi ang pandak na lalaki na ito sa pagkilala sa kanya. President Wei Jing, ang pangalan ng nakababata ay Shi-san. Karaniwang Shito ang tawag nila sa akin. Bato, tama. Paano mo ako nakilala? Ngayon lang, si President Jing at ang tindera na si Song ay bumaba at lumabas ng magkasama. Nakita ko ito. Nakangiting tinapik ni Jing Zi ang matalinong bato at sinabing, "Dapat malaman ninyong lahat na inilipat sa akin ng shopkeeper na si Song si Wenxiangju, at ako na ang magiging bago ninyong may-ari mula ngayon. Ngunit huwag kang mag-alala, si Wenxiangju ay magiging mas mabuti at gagaling sa hinaharap. Basta masipag ka, tataas din ang monthly income mo." President Jing, totoo ba ito? Medyo hindi sigurado si Shito. Para sa mga batang ito, wala silang masyadong pakialam kung sino ang tindero. Ang pakialam lang nila ay kung magkano ang buwan ng pera na makukuha nila. Siyempre totoo. Nakita ko na ang mga account book mo. Paulit-ulit na nabawasan ang buwan ng bayad. Sobrang dami kasi nang pumupunta sa Wenxiangju para manghiram ng pera, kaya hindi na makayanan ni Wenxiangju, kaya mababawasan lang ang buwan ng bayad mo. Sa mga salitang ito, ang mga lalaki ay madalas na tumanggo. Pero huwag kang mag-alala, ako ang presidente ng The Newspaper at opisyal ng Imperial Court. Babayaran ko ng paisa-isa ang mga account na inutang ng mayamang young master. Pagdating ng panahon, babayaran ko rin ang lahat ng buwan ng perang nawala sa akin sa lahat. This one, excited na guys. At si Jing Zi ay nagbuhos ng malamig na tubig sa tamang oras, ngunit ang mga pangit na salita ay nasa unahan, kailangan mong gawin ang iyong makakaya. Kung sino man ang manloloko at maging kasing yabang tulad ng dati, hindi ako magpapakadali kapag nalaman ko. Oo, Pangulong Jing. Ang mga lalaki ay laging handang kumita ng mas maraming pera. Sumunod, ikinwento ni Jing Zi ang nangyari noong gabing iyon, at lahat ng waiter ay namangha nang marinig ito. Bai Lu, kahit hindi pa nila ito nakita, narinig na nila ito. Siya ang taong namamahala sa Waxian Garden kamakailan. Pumunta talaga siya sa restaurant nila para magkwento. Hindi sila binigyan ni Jing Zi ng paliwanag, at pagkatapos ay hiniling kay Shito na maghanap ng maglilipat ng maliit na mesa at ilagay ito sa harap ng lahat ng mesa. Matapos magpaliwanag ng ilang salita sa kanya, umalis siya ng may kapayapaan ng isip. Bumalik sa opisina ng pahayagan, ang huling draft ng Departamento ng Buhay ay nakumpleto at ngayon ay inilalagay sa print. Pinagsama-sama ni Jing Zi ang lahat, at pagkatapos ipaliwanag ang kanyang mga ideyang pangpromosyon para sa Waxianyuan at Wenxiangju, sinabi niya, "Kaya ang gawain mo ngayong gabi ay hatiin ang iyong mga tropa sa 2 grupo at maghanda upang bumuo ng momentum." Pagkatapos makinig, nagsimulang magsalita ang lahat. Halatang hindi pa rin alam kung paano bumuo ng momentum. Naintindihan na ni Chen Jianan at nakangiting sinabi, "Simple lang ito. Kapag pinopromote ito ni Master Wang Yuan at Miss Bai Lu sa amin, pinangunahan lang namin ang iba sa ibaba para pasayahin at buhayin ang kapaligiran." Nang matapos siyang magsalita ay naintindihan na ng lahat. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaan ng mga lokasyon ng kampanya. Karamihan sa mga tao ay gustong pumunta sa Waxian Garden. Ito ay naiintindihan. Nang maglaon, random na itinalaga sila ni Jing Zi at sinabihan silang kumain sa Wenxiangju ng libre. Tanging ang mga nakatalaga sa Wenxiangju ang mas komportable. Matapos ayusin ang lahat, umakyat si Jing Zi para magpahinga sandali, naghihintay na lang ng gabi. Gaya ng dati, ang Waxian Garden ay abala pa rin sa mga tao at masigla sa gabi. Gayunpaman, ang mga taong madalas pumupunta sa hardin ay nagulat nang makitang si Miss Bai Lu, na siyang namamahala sa mga gawain kamakailan, ay hindi nagpakita, na ikinadismaya ng maraming tao. Biglang, isang pagsabog ng gushing sound ang nagmula sa ikalawang palapag, at lahat ay tumigil at nakinig ng mabuti. Sa gilid ng kukshi, mas kaunti ang mga taong naglalakad sa taglagas. Kaagad pagkatapos, ang malambot at magandang boses ni Wang Yingqiu ay nagmula sa itaas. Napabuntong hininga ang lahat at nag-concentrate.
Narinig na ng ilang tao na boses iyon ni Wang Yingqiu, at mas nasasabik sila. Ang tula na ito ay may magandang artistikong konsepto, at ito ay mas mahusay na pinagsama sa kakaibang estilo ng pagkanta ni Wang Yingqiu at malambot na boses. Ang lahat ay nahuhulog dito, hanggang sa narinig nila ang huling pangungusap na, ang pag-ibig ay pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat, at ang mga bundok at dagat ay maaaring magkapantay. Umabot sa sukdulan ang kapaligiran sa Xianyuan. Anong klaseng tula ito? Bakit hindi ko pa ito narinig? Napakaganda at nakakalasing ang masining na konsepto ng tulang ito. Lalo na ang huling dalawang linya, ito ay isang tula ng pag-ibig. Hay nako, sayang hindi ako makakagawa ng tula na ganito. Kung hindi, bakit hindi ako makakapag-asawa ngayon? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang mga walang asawa sa paligid niya. Sa oras na ito, si Wang Yingqiu, na matagal nang hindi nakita, ay bumaba mula sa itaas. Nang makita ito ng lahat, tuwang-tuwa sila. Ang pagpunta sa Waxian Garden upang marinig ang pagkanta ni Wang Yingqiu ay lumampas sa inaasahan ng maraming tao. I didn't expect to see a real person, paanong hindi ako kikiligin? Mga Ginoo, ngayon lang ba kayo nasiyahan sa kanta? Tumayo si Wang Yingqiu sa gitna ng hagdan, nakahawak sa rehas, at nakangiting sinabi. Nasiyahan. Sabay-sabay na sumagot ang lahat, at pagkatapos ay may nag-usisa, hindi ko pa narinig ang tulang ito ni Wang Yuanzhou dati, at alam kong hindi ito isinulat ng isang ordinaryong tao sa sandaling marinig ko ito. Sana ay masabi sa akin ni Wang Yuanzhou. Others itinaas din niya ang kanyang ulo, naghihintay ng sagot. Napangiti si Wang Yingqiu at sinabing, ang tulang ito ay bagong nakasulat, kaya syempre walang nakarinig tungkol dito. Nakita ko lang ito sa isang kakilala. Tiningnan ko lang ito at nagustuhan ko ito, kaya kinanta ko ito para sa lahat. Kung sino ang nagsulat nito? Pagkatapos ng isang paghinto at pagtingin sa lahat, sinabi ni Wang Yingqiu, hindi ko pa ito masasabi sa inyo. Ang masasabi ko lang sa inyo ay ang tulang ito ay isinulat para kay Zhu Shiren. Isinulat kay Zhu Shiren. Pagsasakripisyo ng iba. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sumabog ang buong lugar. Sa lungsod ng Jingzhou, maaaring hindi alam ng mga iskolar ang tungkol kay Wang Yingqiu, ngunit imposibleng hindi malaman ang tungkol kay Zhou Xining, na dating pinakamatalinong babae sa Jingzhou at ngayon ang unang babaeng lingkod bayan sa Angwo. Para sa mga iskolar sa Jingzhou, ang Zhou Xining ay palaging isang pag-iral na hindi nila maabot. Siyempre, hindi na nila ito masyadong iisipin. Kung tutuusin, kahit si Song Jimao, ang pinakatalentadong tao sa Jingzhou, ay walang pagkakataon, kaya paano sila magkakaroon? Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.